Welcome back mga kasambahay sa ating programang My OFW Story. Kasama natin ngayong gabi dito sa loob ng ating studio ang overseas Filipino workers na itatago po natin sa pangalang Hana upon her request. At ibabahagi niya sa atin ang kanyang naging karanasan at buhay sa bansang Bahrain. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po. Okay, Hana. Kanina, inumpisahan ko na gaano ba kahirap, kasakit ang nararamdaman ng isang overseas Filipino workers nagtrabaho sa ibang bansa para lang maitaguyod ang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Hinawi ang kalungkutan, sinugod ang kahirapan, ngunit isang taon wala man lang natanggap na sweldo. Opo. Napakahirap po talaga, sir. Umpisahan natin, kailan ka umalis? 2011 po. 2011, ilang taon ang kontrata mo? 2 years po. 2 years. Ano ang nature ng trabaho mo? Domestic helper po. Domestic helper ka. Anong particular na lugar sa Bahrain? Isa town po. Isa town. Malapit ba yan sa Manama? Yun ang capital town? Apo. Malapit po. So, ikwento mo sa amin, paano ka, simula, no? Paano ka nahikayat na magtrabaho sa ibang bansa? Okay po. Humingi po ako ng tulong sa tita ko. May asawa po siyang Arabo sa Bahrain. Sabi ko po, tita, tulungan niyo po ako makapag-abroad. Pero ayoko maging DH. Ngayon, sabi po ng tita ko, kukunin muna kita bilang DH. Pagdating dito, itatransfer kita ng skilled worker. Yun po yung usapan namin. Pero po pagdating doon, hindi po nila ako pinatransfer ng visa. So, ang pangako sa iyo, hindi domestic helper? Opo. Bali, yun lang po yung way na para makarating po agad ako sa Bahrain. Yung bang auntie mo gumamit ng license agency para makapunta ka ng Bahrain o Opo. inayos na lang niya? Opo, dumaan po ako ng agency. So alam ng agency mo na yung papasukan mo ay domestic helper pero yung visa mo ay iba. Ang visa ko po talaga, sir, is working visa po talaga. Working visa. Pero Yung usapan lang po namin ng tita ko, pagdating po doon, magiging transfer po visa sa skilled worker. Kasi ang sabi ko po sa kanya, gusto ko maging sales lady. Ganon. Pero po pagdating, ayaw na po ng uncle ko po, yung asawa niyang Arabo. Okay, so dumating ka noon sa Bahrain, Opo. nagtrabaho ka hindi bilang sales girl, kung hindi bilang house help. Opo. Kanino? Sa bahay po nila. Ng Bahay tita ko. ng ko tita po. mo? Opo. So domestic helper ka ng tita mo, ng asawa niya ay Arabo po. Saudi meaning Saudi or native ng Bahrain? Saudi po. Pure Saudi po. So Saudi siya, no? So Arabo, pero nakatira sa Bahrain. Opo. May business siya doon o Dati po may business po. Ngayon po, supportive na lang sila ng Saudi po. So auntie mo, anong relasyon mo dito sa tita mo o auntie mo? Kapatid ng nanay mo? Kapatid po ng papa ko. Kapatid ng iyong ama. Opo. At siya ang naghikayat sa iyo upang magtrabaho sa Bahrain, pero doon ka sa bahay nila kasama ng kanyang asawang Arabo. Opo. Opo. Magkano naman ang usapan yung suweldo? Nakalagay po kasi sa kontrata ko, sir, is 150 dinar. Change po sa atin, mga 15,000 po. Okay, 150 dinar. Opo. Ang conversion nun sa Philippine pesos ay 15,000. Opo. Di tama po yun, the standard rate, di ho ba? Kasi ang standard rate ngayon, 400 na ata, 400 US Opo. dollars, so, di ba? So mababa pa rin, di ba? Opo, mababa pa Pero rin po. pumayag ka. Pumayag po ako. So substandard na yung rate ng sweldo mo, tapos mismatch pa yung pinasukan mo instead na sales girl, domestic helper. So nakailang buwan ka doon, nakailang taon ka bago mo na-realize na parang dinadaya ka? Nung nagstay po ako sa kanila, naawa po kasi ako sa tita ko, sir. Kasi 9 po yung anak niya. Kaya lang po, sabi ko sa kanya, hindi pwedeng ganito na magtatrabaho ako na wala akong siswelduhin. Dahil may mga anak po ako, may pamilya din.
Wala din po kasi siyang magawa dahil bisa ako ng asawa niya. O pero kamag-anak ka niya eh. Dugo ka ng kanyang kapatid. Opo. Sa totoo lang po, sir, yung tita ko, mabait po talaga siya. Lahat naman po ginagawa niya para sa akin. Kaya lang, wala po talaga siyang magawa dahil hawak po siya ng asawa niya. Kung ano po ang sasabihin ng asawa niya, yun po ang masusunod. Teka, ilang sabi mo, naawa ka sa tiya mo, kapatid ng iyong ama, dahil marami na rin siyang anak. Ilan ang Opo. anak niya? 9 po. 9. Itong siyam na bata, anak niya doon sa asawa niyang Arabo. Opo. So ginawa kanyang parang yaya. Opo, ganun na din po. Kasama po lahat. Ngayon, siyam na bata ang inaasikaso mo. Hindi naman po lahat, sir, kasi malalaki na po yung iba. Yung maliliit lang po. Maliban sa pag-aalaga sa mga bata, ano pa ginagawa mo? Naglilinis po ng bahay, nagluluto, naghatid din po sa school. Naglilinis ka ng bahay? Nagluluto ka? Opo, naglilinis. Naghahatid ka ng mga bata Bata sa sa school. eskwelahan? Opo. Marunong ka bang mag-drive? Hindi po. Kasi yung school nila po, walking distance lang po. Inihahatid mo sa pamamagitan ng paglalakad. Opo. Okay? Pinaglilinis ka ba ng sasakyan? Opo. Nililinis din po ako ng sasakyan nila. Ilan ang sasakyan nila? Isa lang po. Ikaw lang ba ang katulong? Opo. My God. Isang mag-isa ka lang? Opo. Tinutulungan ka ba ng auntie mo? Opo, yung tita ko po. Oh, so dalawa kayo ng tita mo na nagtutulungan. Hindi ba nararamdaman ng tiya mo, kapatid ng iyong ama, na gaano yung hirap na ginagawa mo? Nararamdaman niya naman po, sir. Kaya lang, yun nga po eh. Kasi sa totoo lang po, yung tita ko kawawa din po siya. Dahil lagi din siyang binubugbog ng asawa niya. Binubugbog din ang asawa niya. Opo, yung Ikaw tita ko. binubugbog din nung... Gusto niya po akong mabugbog, kaya lang yung tita ko po yung naglalaban para sa akin. So pinagtatanggol ka rin ng Opo. iyong tita. Ngayon, sa hirap na ginagawa mo, kumusta naman regular ba naman ang pagbibigay ng sahod at benepisyo sa iyo para makapagpadala ka sa pamilya mo rito? Totoo lang po, sir. Nung dumating po ako doon, binigyan po ako nila nagpadala po kami sa asawa ko ng 5,000. Yun lang po. Mula noon po, wala na po ako natatanggap. Kasi sabi ko, umalis po ako. Wala man lang panggatas yung anak ko. Sana padala niyo muna yung asawa ko. Nagpadala naman po ng 5,000 dito sa asawa ko. Simula nun po, sir, wala na po talaga akong natatanggap sa kanila. Gaano ka katagal tumira sa tita mo? 7 months po. 7 months? At sa loob ng 7 months na yan, 5,000 lang ang Natanggap ibinigay ko sa'yo? po. Opo, yun lang po. Kasi po, yung ginawa po ng uncle ko, binigyan niya ako ng permiso na magtrabaho po sa labas. Nag-part-time job po ako. Doon ko po kinukuha yung padala ko sa mga anak ko. Pwede ba yun? I mean, Opo, if ever po pumayag ng yung employer mo na mag-sideline ka po sa labas, pwede po. As long as hindi ka mahuli. Teka, sinasabi mo para makapagpadala ka ng pera sa sa mga pamilya mo rito, ay pinayagan ka ng iyong asawa, ng iyong tiya, na mag-part-time. Opo. So, ilang oras ka sa bahay ng tiya mo kasama yung asawa niyang Arabo at ilang oras ka magtrabaho bilang part-time? 8 hours po akong part-time. Pag katapos ko po ng part-time job ko po, pagdating ko sa bahay, magtatrabaho pa rin po ako. At ano ang part-time job mo? Naging sales lady po din ako sa isang boutique, tsaka nagtrabaho din po ako sa salon. Tsaka sa mga bahay-bahay po, naglilinis din po ako. 8 hours ka nagpa-part-time, Opo. 16 hours kang nasa bahay ng tiya mo. Opo. Paano mo nakaya? Sasagutin po yan ng ating panauhin sa pagbabalik po ng My OFW Story.
Nagbabalik ang programang My OFW Story. Kasama pa rin natin ngayong gabi dito sa loob ng ating studio ang overseas Filipino workers na itatago po natin sa pangalang Hana upon her request. Kung saan nagtrabaho siya ng 1 taon at di man lang nakatanggap ng anumang sweldo. Balikan natin ang katanungan natin kanina, Hana. Sabi mo, hindi ka sinisweldohan ng iyong amo, ngunit tinayagan kanyang magtrabaho part-time. 16 hours ka doon sa tiya mo na asawa ng Arabo, walang sweldo, 8 hours ka na nagpa-part-time, may sweldo. Paano mo na kaya? Iniisip ko po kasi, sir, yung mga anak ko, kailangan ko pong kayanin. Dahil nung iniwan ko sila, baby pa po eh. Kaya sabi ko, kahit maghirap ako, para lang may padala sa kanila, okay lang, kakayanin ko po. Magkano ang natatanggap mo bilang part-time worker? Nung sa butik po ako, nakatanggap po ako talaga ng 15,000 or 150 dinar po doon. Kumpleto po talaga po yun, sir. Kaya lang, pagdating ng sweldo ko, binabawasan din po nila. Sino nagbabawas? Yung uncle ko. Ano? Teka lang. Linawin natin. Hindi ka na sinisweldohan ng uncle mo na asawa ng tiya mo. Opo. 16 hours ka nagtatrabaho, pinayagan kang mag-part-time Opo. bilang sales girl, 8 hours, sinisweldohan ka ng 15,000. Opo. At yung 15,000 na sweldo mo sa part-time ay binabawasan pa, kinikikilan ka pa ng tiya mo at ng uncle mo? Opo. Teka, ba't hindi ka nagsumbong sa kinaukulan? Ba't di ka nagsumbong? Meron tayong embahada sa Manama, Bahrain. Ba't di ka man lang, o kaya tumawag? Meron tayong, ang ating pamahalaan ay merong Philippine Overseas Labor Office sa Manama, Bahrain. Ba't di ka man lang sumangguni sa kanila? Opo, sir. Ganito po yun. Gusto ko po talagang lumapit. Kaya lang po, sa sitwasyon ng tita ko, if ever po na magsumbong ako, yung tita ko po ang babalikan ng uncle ko. Dahil nakikita ko po kung paano siyang binubugbog. Ilang beses na po kami nagpunta ng ospital dahil sa bugbog ng uncle ko. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ayaw kong magsumbong. Dahil naawa pa rin po ako sa tita ko kahit ganun pong ginawa sa akin. Kadugo ko pa rin po siya. Pero yung hindi nyo pagsumbong, nakita mo naman, tumagal ng tumagal. Bakit hindi na lang sana kayo nagsumbong na pareho ng tita mo? Bakit ang tita mo takot magsumbong din? Wala na rin po siyang magawa, sir, kasi yung mga anak niya rin yung iniisip niya. Bakit hindi mo ba natanong sa sarili mo o kaya hindi ka ba nagtanong sa father mo o hindi ka ba nagtanong sa asawa mo kung bakit kinuha ka pa ng tiya mo magtrabaho sa kanya sa Bahrain, yung pala ganun ang kahihinatnan mo? Nga po eh. Akala nga po ng asawa ko po, sir, magiging maganda na yung buhay namin dahil nakilala niya rin po yun yung uncle ko nung dumating po dito. Yung asawa ko po, parang ano din po siya, na-secured po ako dahil pamilya ko. Pero nung dumating po talaga doon, sir, sa place nila, nag-iiba po talaga sila. Nag-iiba po talaga yung ugali ng uncle ko. Sa loob ng 7 buwan, Hana, na paghihirap mo, Opo. nalaman ba o nagsumbong ka ba o nagkwento ka sa asawa mo? Nagkwento po ako, sir. O anong sabi niya? Nung time na po yun, nagkwento ako, nanghingi po ako sa kanya ng pera. Pinadalhan po ako ng asawa ko ng pera para lang po makuha yung passport ko na makapag-transfer po ako ng visa sa ibang employer dahil gusto ko magtrabaho sa labas na nagsisweldo talaga na bawat buwan. So ang ginawa ng asawa mo, pinadalang ka ng lang ng pera o pag sa ganun, makapagpalipat ng trabaho. Opo. Wala naman siyang advice sa'yo na isumbong siya sa Gusto biyanan lang, niya. ang gusto po ng asawa ko, umuwi na po ako. Ang sa akin naman po, total, kung makapag-transfer, tuloy-tuloy po yung trabaho ko. Yun naman po ang inisip ko, kaysa uuwi po ako. Kaya hindi po ako natuloy umuwi. Bakit
parang hindi ko ata maintindihan na naghihirap ka doon, ngunit ayaw mong umuwi. Anong dahilan? Trabaho pa rin po, sir. Dahil nangihinayang po ako na nandun na po ako, na may kukuha naman po sa akin na employer na maganda naman po yung pupuntahan ko. Kaya ging-grab ko uli, sir, na makapagtrabaho po ako. Sa father mo, nagsabi ka ba na Wala. ganun yung tiya mo? Wala na po akong father po. So wala ka na Ulila na po mapagsumbungan. ako. Ulila na po. Sa pati mga na- ibang kamag-anak ng tiya mo, Sa lola ko po, yung nagpalaki po sa akin, bali mother din po nila yon. Tumawag po ako sa lola ko, nagpa-emergency call po ako na sabi ko, la, tawagan mo si tita na pauwiin na lang po ako. Kasi iba na talaga yung ugali ni uncle dito eh. Parang hindi ko na talaga kaya, sabi kong ganon. Hindi naman po nila ako pinakinggan. Kasi yung tita ko kumukontak din dun sa kanila. Sabi, hindi naman ng tita ko na, ano ba naman yan siya? Hindi man lang marunong tumingin na tinulungan namin siya papunta dito. Ganon po. Kaya sabi ko, sinabihan ko rin yung tita ko, useless lang po yung tulong niyo sa akin kung gaganituhin niyo po ako. Sabi kong ganon sa kanya. Sabi niya, wala ka na rin magagawa dahil visa ka ni uncle mo. Sabi ko, alam mo na pala ganyan yung ugali ni uncle. Nagpaasa ka pa sa akin. Dahil lang po talaga sa kahirapan, sir, at para mabuhay ko yung mga anak ko, kaya pumayag po ako eh. pati ang lola mo, hindi kumampi sa'yo? Nung nakauwi na po ako dito, nung in-explain ko na po sa kanila, naintindihan nila yung side ko, pero mas ano pa rin po sila sa tita ko. Wala na rin po silang magagawa. So nung panahon nagsusumbong ka dahil talagang damdam na damdam mo yung gaano kasakit, gaano kahirap, nagsumbong ka sa asawa mo, pinapauwi ka, nagsumbong ka sa lola mo, ang sabi ng lola mo, magtiis ka. Wala naman po siyang sinabi na ganun po. Sabi niya lang, tulong-tulungan mo lang muna si tita mo dyan. Ganun lang po. So ngayon, paano ka nagdesisyon na umuwi? Ganito po, sir. Nung 7 months po ako sa kanila, nung nagpadala na po yung asawa ko ng 15,000 sa akin. Tapos, may kilala po silang salon. Best friend din nila po. Kaibigan po ng pamilya nila ng tita ko. Ngayon po, yung madam na po yun, gustong-gusto ako talagang kunin. Umiyak po ako sa kanya nang umiyak sa madam na po yun. Sabi ko, Madam, please help me. Ayoko nang bumalik sa tito ko. Sabi ng madam na po yun, sabi niya, okay, sige, I will help you. Sabi niya. Kaya lang, magstay po ako sa kanya, magtatrabaho ako para mabayaran ko po yung release. Yung release ng passport ko kasi ayaw ibigay ng tito ko. Ngayon, yung 15,000 na po yun, tinabi ko po yun, sir. Yung tito ko nangungulit na kailangan na daw talaga magbayad ni madam ng pera para sa release ng passport ko. Si madam naman naghihintay pa ng kita ng salon. Kaya doon po ako napursige na, Madam, okay, bigay ko na lang sa'yo yung pera. Hati na lang po tayo para lang makaalis ako sa uncle ko. Doon na po pumayag yung madam na makalipat po ako sa kanya. Parang hindi ko ata matanggap o maintindihan yun, Hana. Sabi mo, hindi ka sinisweldoan ng asawa ng tiya mong Arabo Opo. at yung part-time na job na sweldo mo, kinikikilan ka ng uncle mo. Ngayon, payagan kanyang lumipat ng employer, ngunit babayaran yung release Ng passport ko po. ng passport mo. Ano, bakit? Sinanla mo ba yung passport mo? Hindi po, ganun po sila, sir. Hindi nila ibibigay yung passport hanggat hindi nila nakukuha yung ginastos nila sa akin. Kaya pag may kumuhang employer po, yun ang sisingilin nila. So magkano bali ang siningil nitong
Arabong asawa ng tiya mo doon sa tinatawag mong madam, 30,000 po. 30,000, ngunit kalahati doon ay sarili mong pera Opo. Opo. para lang Makaalis po ako sa kanya. makarelease Yung ma-release yung passport mo Opo. at pati yung exit visa mo. Mailipat po yung pangalan ko sa kay madam, magiging employer ko po siya. So lumipat ka kay madam. Opo. Dahil kinuha niya po yung passport ko. Nagpatuloy ka magtrabaho doon. Nagpatuloy po ako magtrabaho sa salon na po ni madam ng 5 months. Mhm. Then paano ka nakauwi dito sa Nung nagtrabaho Pilipinas? na po ako sa kanya ng 5 months, tinanggap ko po yung salary na 8,000 lang per month. ATBD po. Tinanggap ko po yun. Pumayag po ako para lang makapagtrabaho pa uli. Teka, parang sobra na atang, parang mahirap paniwalaan na sobra na yung pang-aapit sa'yo. Yung 30,000 pesos na pinambawi mo ng iyong passport para makalipat ka kay madam, hati kayo ni madam. Opo. In other words, in advance ni madam yung 15,000. Opo. Pagpasok mo ngayon, nagtrabaho ka ng 5 buwan kay madam, Opo. na akala mo nagmagandang loob, magkano ang sinweldo mo? 8,000 po. Bakit ka pumayag? Pumayag pa rin po ako kasi parang nagtanaw po ako ng utang na loob sa kanya. Nilayo niya po ako sa uncle ko. No. Teka, yung 15,000 na in advance niya, binawas din ba yun sa binigay niyang sweldo 8,000? Hindi ko lang po alam sa kanya, sir. Basta- Pero buo po yung 8,000 na tinatanggap ko. Ilang buwan? 5 months po. And then, Yung nakauwi na po ako, nag-decide po ako, parang sobra na po akong pagod kakaisip na maliit lang sweldo ko, tiniis ko. Doon na po ako nag-decide, nagsabi po ako kay Madam, Madam, I want to go home. Sabi kong ganun. Tsaka nagsabi na lang po ako sa kanya, sir, na namimiss ko yung mga anak ko. Sabi kong ganun. Tapos hindi naman po pala ako makapagpadala sa kanila ng tama. Kaya mabuti pa po, Madam, uuwi na lang po ako. Nung time na po yun, sir, ayaw niya pa sanang pumayag. Kaya lang yung makaawa po ako at sinabi niya, okay, sige, payagan kita, pero ihuhold ko yung sweldo mo at dadagdagan ko na lang pangkuha ng ticket mo. Yun po, kaya po ako nakauwi. hinold ang sweldo mo Opo, para pambili po ng ticket, dinagdagan niya na lang po. Kaya umuwi po ako, sir, na walang-wala talaga. teka, tapos nagpaalam kang pauwi na. Oo po. Pinayagan ka niya. Opo, pinayagan niya naman po ako. So paano ka nakauwi? Hinatid niya po ako sa airport. Sinong tumulong sa iyo? Para para makabalik ka agad, makakuha ka ng exit permit, makakuha ka ng ticket at makauwi ka. Sinong nilapitan mo? Yung madam ko lang po mismo, sir. Pero hold niya po yung sweldo ko. Kasi nakiusap po ako sa kanya ng maayos. Ito bang si madam mo ay Pilipina o isang Morocco po. Moroccan naman, no ha? Opo. Okay. So sa pagbabalik po ng My OFW Story, alamin natin ang naging reaksyon ng pamilya ni Hana nang siya makauwi dito sa Pilipinas. Huwag po kayo alis, magbabalik po kami. Kayo pa rin po ay nanonood ng My OFW Story. Ano ang naging reaksyon ng pamilya mo nang makauwi ka dito sa Pilipinas at nalamang mismong tiya mo ang nagpahirap sa'yo? Yung ito po, sir. Nung dumating po ako dito, kahit isa sa kanila hindi ko po makontak. Nangingi din po ako ng tulong sa kanila. Pero wala pong tumulong sa akin. Kasi sabi po nila, tita mo pa rin yun. Dapat nga, magkaroon ka pa ng utang na loob sa kanya eh. Sabi ko, ganun ba yun? Magkaroon pa ako ng utang na loob sa kanya. Oo, nangingi ako ng tulong na paalisin niya ako, papuntahin niya ako doon. Pero hindi yung pahirapan ako ng dapat nga maawa siya sa akin dahil may pamilya din ako eh. Pero sabi nila, wala kang magagawa, tita mo pa rin yun eh. So kahit na nalaman nila 7 buwan kang nagtrabaho sa tita mo, hindi ka sinweldohan,
Pinayagan ka magtrabaho part-time, Opo. kinikikilan ka pa, Opo. at parang inaayunan pa rin nila. Opo, dahil pag sila po nangingi kay tita ko, ginagawan po ng paraan ng tita ko, pinapadalhan pa rin po sila. Kaya sabi ko, buti pa nga kayo. Hindi kayo naghirap doon, pero nagtatanggap kayo. Ako nung naghirap ako doon, wala akong natatanggap. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung ayaw yung maniwala sa sinasabi ko, nasa sa inyo na yun. Pinapasa Diyos ko na lang kung... Hirap po kasi magkakapatid po sila eh. Pamangkin lang po ako. At saka wala na kamo yung kapatid nilang ama mo Opo. na sana yan ang makakaintindi at magtatanggol sa'yo. Opo. So lahat ng kamag-anak ng tita mo, pati ang lola mo, kampi sa tita mo? Nung nag-explain na po ako, nung nag-explain, yung lola ko naawa din po sa akin, saka yung isang tita ko, naintindihan nila ang sitwasyon ko. Kaya lang, sabi naman ng lola ko, wala rin siyang magawa dahil anak niya pa rin po yun. Nagpapadala po kasi sa kanila eh. Yang naranasan mong paghihirap at nakakalungkot, kinampihan pa ng mga kamag-anak mo ang tiya mo. Opo. Yan ba ay nagpipigil sa'yo upang hindi na sila ireklamo? Kasi may karapatan ka, Hana, na habulin yung sweldo mo, pinaghirapan mo, hindi ibinigay, no? Kasi ang mangyayari niya, pagka hindi nila bayaran yung sweldo mo sa pagtatrabaho, pwede mo silang sampahan ng slavery. Sinabi ko yun po sa lola ko. Sabi ko, alam mo ba, nung pagdating ko, gusto ko talaga magdemanda sa tita, kay tita ko. Kaya lang iniisip ko, na tita ko pa rin siya, baka pauwiin na lang siyang bangkay dito dahil lagi siyang binubugbog ng asawa niya. Kaya yun po lagi po, sir, pumapasok sa ulo ko na baka mamatay po ang tita ko pag nagsumbong ako. Kasi every time po na malalaman ng uncle ko, sasaktan po talaga siya. Yun pa rin po iniisip ko, sir, kaya hindi ako makapagsumbong-sumbong. Hana, nung 7 buwan kang nakatira sa tita mo kasama asawa niyang Arabo, napapanood mo talaga ang aktual na pagbubugbog nitong Arabo sa tita mo. Opo, sir. Opo, sir. Naging witness po ako talaga. Nagpirma po ako na naging witness ako sa pambubugbog ng tita ko dahil sinumbong po yun sa pulis, sir. Eh. Ngayon, nakauwi ka na rito, sinabi mo sa lola mo, sinabi mo sa mga kapatid ng tita mo na hindi ka siniswelduhan, kinampihan nila. Nabanggit mo ba sa kanila o naisumbong mo ba sa kanila na aktual mismo napapanood mo o nababantayan mo o witness ka ng pagbubugbog ng Arabo? Opo, sinabi ko po yun. Alam po din nila, sir. Kasi tuwing nabubugbog yung tita ko, minsan, nag-online yung tita ko ng pasikreto, nakikita po ng mga pamilya ko po na nabugbog siya. Minsan may mga ganit, may mga ano sa mukha. Nakikita po nila at alam po nila. So anong reaksyon nila? Kinampihan din nilang Arabo o pinagtanggol nila yung kamag-anak nila? Gusto po nilang pauwiin yung tita ko, sir. Sa totoo lang. Sabi ng lola ko, mas mabuti pang umuwi ka dito. Kaya lang, ang inisip naman ng tita ko, hindi niya madala-dala po yung mga anak niya. Kaya tinitiis niya yung buhay niya sa piling ng Arabo. So, Hana, ito kwento mo sa amin. 7 buwan ka nagtrabaho sa tiya mo, Opo. kapatid ng iyong ama. Hindi ka sinwelduhan. Opo. Pinayagan ka mag-part-time, Opo. kinikikilan ka pa. Opo. Noong nirelease ka sa ibang employer, ibinalik mo yung nagastos nila. Opo. Yang karanasan na yan, masakit man, eh ano naman ang pwede mong ibahagi sa ating mga kasambahay, no? Nanonood at yung mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa?
Ang masasabi ko lang po, sa isang katulad ko, o yung iba pang Pilipino na nangangarap ibang bansa na magtrabaho. Dahil sa kahirapan po sa Pilipinas, kaya siguro ganyan ang nagiging solusyon na magtrabaho po sa ibang bansa. Sa totoo lang po, ang pangingibang bansa, parang pakikipagsapalaran din po. Meron din pong napupunta sa maayos, meron din pong napupunta sa hindi. Bilang sa karanasan ko, kung ang kikitain nyo po ay pwede namang kitain dito sa Pilipinas, dito na lang po. Kasama po pa yung pamilya mo. Secured ka pa po. Sa ibang bansa po kasi wala kang ibang kakampi kundi sarili mo. Mahirap magtiwala kahit sa kapwa mo. At kahit sa kamag-anak. Opo, kahit sa kamag-anak po. Hindi ko nga rin po akalain na mismo kamag-anak ko ang gagawa sa akin. Kaya inisip ko, sana sa ibang employer na lang at para tuloy-tuloy kung ano mang nangyari sa akin masama, nakapag-demanda po ako agad. Kaya lang dahil sa kadugo ko siya, ayaw ko pa rin may mangyari sa kanyang masama dahil ilang beses ko na po talaga kasing nakitang binubugbog siya. Kaya lang manid na po talaga siguro yung tita ko dahil sa mga anak niya. Yun po, sana po mag-ingat po sila. At kailangan isipin po ng ilang beses bago po umalis. Pagtimbang-timbangin po nila kung okay naman po yung sasahuran dito magtrabaho o doon sa ibang bansa. Kumita ka nga o hindi ka naman secured. Mas lalo rin pong mahirap para sa pamilya. Paano ka nakapagtiis? Gabi-gabi na lang po ako nagdadasal na sana wala lang mangyari sa aking masama. Kahit maghirap ako, na makauwi po ako ng maayos. At doon po, sa pananampalataya ko po, safe naman po ako nakauwi kahit walang-wala po ako. Curious lang ako. Opo. Paano ka nakapagtiis at iniisip mo ang iyong pamilya at bakit mo iniwanan ang mga anak mo at yung pala ay ang mararatnan mo sa Bahrain ay doble hirap? Sa totoo lang po, sir, mahirap po talaga sa akin iwanan ko yung mga anak ko. Nung time na po yun kasi, sir, yung asawa ko walang trabaho. Tapos, nakilala niya po yung tita ko tsaka yung uncle ko. Parang, yung sabi ng asawa ko, okay, sige, payagan kitang umalis. Total, secured ka naman kasi pamilya mo. Hindi rin po ako nag-isip ng masama. Kaya lang pagdating doon na pala malalaman yung tunay talaga na ugali ng tito ko. Kasi nung dumating siya dito, ang bait-bait eh. Kaya nagtiwala din po yung asawa ko. Huwag po kayo maglilipat ng channel, magbabalik po ang My OFW Story. Nagbabalik ang My OFW Story at sa pagkakataong ito ay sasagot po tayo ng ilang katanungang ipinadala ng ating mga manunood. Ito po yung mga legal questions. Galing po sa 5418. Itatanong ko lang po, may chance pa ba na makaalis o makapag-apply sa ibang ahensya ang isang tao na narelisan na ng Certificate of Eligibility from Japan pero nag-expire ito dahil hindi na-process for visa dahil nasuspende ang sending agency? Well, simple lang po yan. Kung nag-expire na po yung Certificate of Eligibility mo, you can reapply, ano? At pagka binigyan ka uli ng Certificate of Eligibility, then you can also again reapply, no? So, dahil po kung wala kang Certificate of Eligibility, ay kulang ka ng requirement, no? So, isimplify po natin ang sagot ng iyong katanungan. Kailangan kumpletuhin mo ang lahat ng mga requirements upang sa ganon
mabigyan ka ng entry visa sa Japan uli. Ito na may galing kay Teresa Lopez ng Hong Kong. Sa pamamagitan po ng email, ang kanyang pong katanungan, what if we have some problems with our company, then I decided to just go home, and the label here told me that I should go to POAA for some refund in my placement fee. Would it be possible? I stayed for almost 8 months and my contract is 2 years. Mukhang may kalabuan po ata, no? Na mai-refund pa yung placement fee mo kasi po nakapagtrabaho ka na, no? Ang placement fee kasi yan ay parang kabayaran para sa ahensya ng kanyang effort, no? Ng kanyang kasi ginamit mo yung lisensya ng ahensya. Sila po nag-process ng papers mo dyan sa POA. So po, nung ma-deploy ka sa Hong Kong at naging 2 years yung contract mo, ngunit before that, voluntaryo kang umuwi. Ibig po sabihin yan, walang fault po ang employer mo, walang fault po yung sending agency. So there is no reason for you to apply for a refund of the placement fee. Mga kasambahay, salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming programa ngayong gabi. Gusto ko pong pasalamatan si Hannah at alam ko na marami sa inyo ang katulad niya, nagbakasakali, naghirap magtrabaho sa ibang bansa pero hindi nagtagumpay. Sana po ang kanyang karanasan ay magsilbing aral sa ating lahat. At siyempre, gusto ko rin pasalamatan sina Kuya Daniel Rason at Brother Eli Soriano sa pagbibigay sa atin ng ganitong napapanahong programa upang marinig ang tinig ng taong bayan, ang boses ng marami nating overseas Filipino workers na nakipagsapalaran sa ibaing dagat. May taguyod lamang ang mga mahal nila sa buhay. And of course, gusto kong pasalamatan rin sina Nats and Louie Gamboa of Erase Beauty Products, available in all leading department stores nationwide. And of course, si Joe Kepwa ng Mayor Paint. At walang pagod at walang kasipag-sipag, si Kalilia Esparago, siya po ang chairperson ng Dagat-Dagatan Council of Leaders. Hanggang sa susunod na Biyernes, mga kasambahay, lagi nating tatandaan na maraming mapagsamantala sa ating lipunan. Lumapit po tayo sa mga lehitimong ahensya ng ating gobyerno na namamahala para sa trabaho sa ibang bansa at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Muli po, ako si Commissioner William Soriano, lagi niyong makakasama dito sa My OFW Story. To God be the glory. Happy weekend.